Okay, magandang gabi sa inyong lahat, no? Nandito tayo sa Boulevard ngayon, no, ng Dumaguete City. At ayan na nga, no? Pag-usapan natin itong mga nangyayari ngayon, no? Na itong si Senator Bato de la Rosa, no? Itong si Senator Bato de la Rosa, medyo may sinabi siya tungkol kay Presidente Bongbong Marcos, no? Ito ay tungkol sa promise ni PBBM, no? Promise ni PBBM na ah, hindi raw mangyayari na maibalik ang ICC dito sa Pilipinas. Okay? So, pinangakuan itong si Bato de la Rosa. Okay? Nangako itong si PBBM. So, sabi pa nga ni Senator Bato de la Rosa, meron siyang trust kay Presidente Bongbong Marcos na tutuparin niya ang kanyang pangako. Okay? So sa akin naman, itong mga ganitong bagay, no? Dapat pag-usapan ito ng kampo ni PBBM na talagang tutuparin nila ang pangako nilang naibigay nila kay Senator Bato de la Rosa. 'Di ba? Ito ang binalita ng UNTV ngayon. Okay, binalita ito ng UNTV. So yan ang ating pag-usapan ngayon. And by the way guys, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay, mag-like and share na lahat. And also guys, i-subscribe, i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So naka-follow and subscribe na ba lahat? Okay. So yan, sabi ni Bato de la Rosa na talagang yun ang pinanghahawakan ni Senator Bato de la Rosa. Yung sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na hindi talaga yan mangyayari na ang ICC ay makapasok dito sa Pilipinas. Okay? So, nag-ugat ito noong nag-trending yung sinabi ni Attorney Harry Roque, dating spokesperson ni President Duterte, na meron siyang mga impormasyon na nakuha, na nakalap na ang ICC raw ay nandito na sa Pilipinas. Okay? And that is nanganganib ang diyan, kampo ni Duterte diyan, kung tutuusin. Dahil sila yung target diyan sa investigasyon na yan. Diba? So yun ang nakalap na informasyon ni Attorney Harry Roque. At medyo masamang balita ito sa mga DDS supporters. Okay? So, but itong si Senator Bato de la Rosa ngayon na nagtrending itong balita tungkol sa kanya na hindi raw mangyayari na maibalik itong ICC sa Pilipinas, no? Rejoining the ICC dito sa Pilipinas dahil nga nag-promise nga itong si PBBM. Okay? At sabi pa ni Senator Bato de la Rosa, kung itong if mangyari itong ICC ay nandito na nga sa Pilipinas, no? Nag-ikot na raw, nag-investigate na raw, kung malaman ni Bato na nandito na nga, mag-o-order siya na ipa-deport itong mga ICC members. Okay? Yan ang sabi ni Senator Bato de la Rosa. Okay? Siya mismo ang magsasabi na ipa-deport itong mga ICC members. Okay? So, ang reason ni Senator Bato de la Rosa dito is itong ang ICC raw, kapag gagawin nila yan, insulto yan sa ating bansa. Dahil soberenya ang ating bansa, no? Ang Pilipinas ay has the highest authority when it comes to justice system. Okay?
Di tayo nangingailangan ng mga dayuhan, hindi tayo nangingailangan ng mga foreigners from ibang bansa para lang magdikta sa atin when it comes to the justice system natin. 'Di ba? Yung problema kay former President Duterte, no, tungkol sa war on drugs na 'yan, kaya yan ng Pilipinas na litisin dito. Kaya yan na investigate dito. Kaya yan isolve ng problema na yan. Hindi na tayo kailangan ng mga ICC. Okay? So yan ang sabi ni Senator Bato de la Rosa. Which is, ako naman, tama yan. No? So, ang sabi pa ni Senator Bato, no, tinanong siya, what if, sir, yung promise ni PBBM, ma-break yun, no? Na magbago ang isip ni PBBM at makapasok na dito ang ICC. So ang sabi ni Senator Bato de la Rosa tungkol dyan, kung yun ang mangyari, walang word of honor ang gobyerno na ito. Yan ang sabi ni Bato de la Rosa. Walang word of honor. If magiging ganun na nga, no? Nag-promise ka tapos at the end of the day pabago-bago yung desisyon mo, no? So it only shows na wala ka talagang paninindigan, wala kang prinsipyo. 'Di ba? So ngayon, itong isa pang issue tungkol dito kay Franz Castro at itong Makabayan Black, no? Nananawagan sila na palitan na raw itong DepEd Secretary natin, which is si Vice President Inday Sara Duterte. Yan ang issue ngayon na kumakalat, no? At in-interview sila itong Makabayan Black at nag-trending yan ngayon sa social media na ito ngang si Castro pilit nilang ipaalam sa taong bayan na dapat na raw palitan ang leadership bilang DepEd Secretary itong si Vice President Inday Sara Duterte. Okay? So yan ang mga gusto nilang mangyari, no? Ang kanilang first reason diyan is gusto nilang matanggal ito si VP Sara bilang DepEd Secretary dahil raw isa sa mga reason na nung binalita ito dahil bakit raw tinanggal yung K-12 na yan. Yung K-12 issue ng kape muna tayo yung K-12 bakit raw tinanggal yan ni VP Sara. Yung aking kaibigan na si Edski News King, no, nag-usap kami kanina, tukma, pareha sila ng yung kaibigan ko at yung comment section kung saan binalita ito, pareha sila ng argument tungkol sa issue na ito. Na kawawa yung mga estudyante raw na nakaranas ng K-12. Kawawa raw sila dahil 2 years yun 2 years, imagine 2 years yun na pinagtrabahuan ng mga estudyante, tapos pinangakuan sila sa time ng administrasyon ni Pinoy na pwede na raw makapagtrabaho ang isang estudyante na nakapagtapos ng K-12. Pero masakit isipin na maraming sitwasyon na hindi pa rin sila nakapagtrabaho. Dahil yung mga mga kumpanya, no? Itong mga during employments, naghahanap yung mga kampanya, mga managers, naghahanap pa rin yung mga nakatapos ng 4-year course. Yan ang masakit, no? Dismayado yung mga estudyante rin sa K-12. Kaya I think that is one of the reason na itong si VP Sara gusto niyang mawala itong K-12 dahil una, malaking pera ito, no? Magastos ito sa mga magulang. At the same time, 2 years yan, mataas-taas yan. Sabi pa nga ng ibang parents, they are wasting at least 2 years na hindi pa naman makapagtrabaho after. Gawin na lang raw yung dati na
Pagkatapos ng high school, no, sa fourth year, direkta na, go to college na kaagad. First year, second year, third year until fourth year. Siguro pa na makapagtrabaho after fourth year. Ibalik na yung dati ba? No? Hindi naman natin ibiniblame yung panahon ni Pinoy, pero ito ay based on experience. Hindi, alam nyo, no? Nung panahon ni Pinoy, it will be unfair kung sasabihin natin na mali yung ginawa niya dahil matatawag natin na ginawa rin nila kung ano yung pinakamabuting future para sa ating mga estudyante, di ba? Ngunit the way we observe it, medyo hindi naman nagtagumpay itong K-12, no? O tagumpay siguro sa iba, pero most of the Filipino people, ang taong bayan, especially itong mga parents, ay nagrereklamo tungkol dito. Ang kanilang after is makapagtrabaho kaagad ang kanilang mga anak. Okay? So, that's the reason. I think this is the main reason na itong DepEd secretary natin na si VP Sara ibalik yung dati, no? Tanggalin itong K-12 at hindi ito yung hindi naiintindihan nila eh. Hindi lang ito basta-bastang tinanggal, no? May mga adjustments ito. Alam ko meron itong mga adjustments na will cater, no? These students when they reach first year, alam ko yung first year to fourth year, ina-arrange na naman yung mga curriculums diyan. Okay? Pero itong kay Makabayan Black, itong Franz Castro, gusto lang talaga nilang matanggal itong si VP Sara. Ha? Walang argumento. Ha? Oh. Hindi man lang nila in-explain na they are not open enough sa dalawang sitwasyon, no? Ano ba ang mangyari kapag tanggalin ng K-12? What are the disadvantages? What are the advantages? 'Di ba? Oh, sirado isip nila eh. Ito yung mga tao na sirado yung isip. Okay? Wala na. Gusto nilang matanggal si VP Sara dahil takot sila dito. Na alam nila na itong si VP Sara ay may gagawin kapag ito ay mapresidente, no? We all know itong pamilyang Duterte na talagang siniseryoso yung pagsugpo dito sa kalaban ng gobyerno at itong sa war on drugs. I think sa prinsipyo nila Franz Castro at itong Makabayan Black, meron silang prinsipyong opposite sa mga prinsipyo ng mga Duterte. So that's why papalag sila. As early as now, it's not only the Makabayan Black ha. Itong mga Dilawan rin. At itong mga Tambaluslos Incorporated, alam nyo na kung sino yan. Ito yung mga grupo na gusto nilang matanggal si VP Sara even bilang isang vice president. Di ba yung 2023, late December, usap-usapan na, marami na tayong naririnig na sa 2024 raw, niluluto na raw yung impeachment ni VP Sara. VP Sara resign. Di ba? So, ayan. Walang katuturan ang kanilang mga argumento, no? Hindi nyo mapababagsak itong si VP Sara bilang DepEd Secretary dahil maganda ang mga layunin nito. Okay? No, they are good only at barking. Reklamo. Doon sila magaling. Si VP Sara focus sa kanyang trabaho, no? Tinanggalan niyo ng confidential funds, walang problema. Focus pa rin siya sa trabaho. Pero itong Makabayan Black and the rest of the kalaban ni VP Sara, they are focusing on impeachment ni VP Sara. Pamumulitika. Okay? So, let me remind you sa mga audience ko dito sa Donmar TV na doon tayo sa politician, government official, kung saan ang inuuna ang taong bayan. Hindi yung inuuna yung ICC, inuuna yung sino yung matanggal. No, wala. Hindi yan makakatulong sa makakain ang ating kababayan ng 3 beses sa isang araw.
Yun ang ating uunahin. Ha? I would advise the government na unahin yung kung saan ang Filipino people, especially itong taong bayan, will benefit the things kung ano yung mga hakbang na ginawa ng mga gobyerno. Okay? So, pabor ba kayo dyan kay Franz Castro at the Makabayan Black na tanggalin bilang DepEd Secretary si VP Sara? Mag-comment, mag-react, babasahin natin yan sa comment section. Okay? At pabor ba kayo na itong si PBBM nag-promise kay Bato de la Rosa, Senator Bato, na talagang hindi makapasok ang ICC? Okay? Comment rin kayo. What are your thoughts? What are your reactions on this? Okay? So, like, share this video para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Donmar TV always as parang you are always updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, nandito tayo ngayon sa Boulevard. Okay? Napa-vlog tayo ngayon dito para naman hindi naman boring na always nasa studio tayo mag-vlog, no? At least makaranas rin kayo, no? Dadalhin ko kayo kung saan maganda rin itong Boulevard ng Negros Oriental. Okay? So, ayan, patuloy pa rin tayo, no? So, hanggang dito na lang siguro ang aking video. So, see you in my next video. Have a great day, have a great night sa inyong lahat, and God bless sa inyong lahat. And mabuhay ang Pilipinas.